Anong tinitingin-tingin ni Jan, tenyente? Ang sigaw ay umalingaw sa buong kampo, mas malakas pa sa nakakabinging ugong ng mga generator. Ang init sa Mindanao ay parang isang kumot na bumabalot sa lahat, malagkit at mabigat pero ang lamig sa titig ni Major Dante Vargas mas malamig pa sa yelo. O wala po, Major, nanginginig na sagot ng batang opisyal, ang pawis sa kanyang noo ay hindi lang dahil sa sikat ng araw. Anong wala, humakbang palapit si Major Vargas, ang anino niya ay tuluyang lumamon sa anyo ng tenyente. Ang katawan niyang parang pader at ang bigot niyang makapal ay nagbibigay sa kanya ng palayaw na buwitre. Sapagkat kung nasaan ang gulo kung nasaan ang takot naroon siya. Nakita kitang nakatingin sa mga bagong delivery ng dilata. Nagugutom ka na ba? Baka gusto mong bilangin lahat ng sardinas dyan hanggang bukas. Ang mga sundalong nasa paligid ay nagpatuloy sa kanilang ginagawa, mga ulong nakayuko mga matang umiiwas. Alam na nila ang ritual na ito. Isang pagpapakita ng kapangyarihan. Isang paalala kung sino ang tunay na naghahari sa kampo matatag, ang tahanan ng 1-0 Lie Infantry, Aguila Division. Sa loob ng air-conditioned na opisina, malayo sa alinsangan sa labas, nakaupo si Coronel Ricardo de Leon na parang isang hari sa kanyang trono. Ang usok mula sa kanyang tabako ay sumasayaw sa hangin, kasabay ng kanyang mahinang pagtawa habang pinapanood ang eksena mula sa kanyang bintana. Sa kanyang tabi, naroon ang kanyang mga pinagkakatiwalaang tenyente, ang bumubuo sa tinatawag nilang Sindikato ng Buwaya. Ang kanang kamay niya, si Tenyente Coronel Armando Mando Reyes, isang lalaking payat na may makapal na salamin, ang utak sa likod ng kanilang mga operasyon. Siya ang salamangkero ng mga numero, kayang gawing legal ang pinaka-illegal na transaksyon sa pamamagitan lamang ng panulat at peking ledger. Sa kabilang banda, naroon si Captain Julio Buboy Morales, ang pinakabata sa grupo, na ang trabaho ay ikalat ang mga tsismis at lason sa isipan ng mga bagong opisyal, sinisiguro na ang takot ay mananatiling nakatanim sa puso ng bawat isa. At syempre, si Major Vargas, ang buitre, ang kanilang malupit na kamao. Tingnan mo si Dante, sabi ni Coronel de Leon, ibinuga ang makapal na usok. Parang asong ulol na nakakita ng pusa. Masyadong sabik magpakitang gilas. Hinahayaan niyo lang po, Coronel, sagot ni Mando Reyes, habang inaayos ang salansan ng mga dokumento sa mesa. Iyan ang nagpapanatili ng disiplina sa kampo. Ang takot ay isang epektibong klase ng disiplina. Tama ka dyan, Mando, tumango ang Coronel. Disiplina. Isang salitang ginagamit niya para pagtakpan ang kabulukan. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang kampo matatag ay naging kanyang personal na kaharian. Ang gasolina para sa mga patrol vehicle na dapat sana'y nagbabantay sa mga komunidad ay ibinebenta sa mga pribadong istasyon. Ang mga bagong combat boots na dapat magprotekta sa paa ng mga sundalo sa maputik na gubat ay pinapalitan ng mga lumang supply na halos mabulok na, at ang ibinayad ng gobyerno para dito ay ibinubulsa nila. Maging ang mga dekalidad na pagkain, mga inri at delata na dapat magbigay lakas sa mga tropa ay ipinapalit sa mga mumurahing sardinas at halos expired na bigas, habang ang mga totoong supply ay itinatapon sa mga restoran sa kalapit na bayan. Ang gutom at paghihirap ng mga sundalo ang paltos sa kanilang mga paa, ang takot sa kanilang mga puso, iyon ang nagpapalusob sa bulsa ng Sindikato ng Buwaya. Coronel, sabi ni Mando habang iniabot ang isang folder. Dumating na po ito mula sa General Headquarters. May bago tayong Operations Chief para sa Logistics Battalion. Isang Tenyente Coronel Maria Elena Santiago. Kinuha ni De Leon ang folder, ang kanyang mukha ay nagpakita ng bahagyang pagkayamot. Binuksan niya ito at tiningnan ang litrato. Isang babae na may buhok na nakapusod ng mahigpit, walang kolorete sa mukha, at mga matang matatalim na parang hindi mo mababasa ang anumang emosyon. Santiago, bulong niya. Galing daw itong Zamboanga. Mainitin daw ang ulo, palaging nakikipag-away sa mga kapwa-opisyal dahil masyadong prangka at matigas. Isang babae, napangisi si Captain Morales. Ipinadala nila dito sa pugad ng mga agila ang isang inahing manok. Baka naman po may pinagbigyan lang kaya na-promote. Nagtawanan ang grupo. Para sa kanila, si Teniente Coronel Santiago ay isang problema na ipinasa sa kanila. Ang Logistics Battalion ang pinakapuso ng kanilang operasyon, ang daluyan ng dugo ng kanilang korupsyon. Ang posisyon ng Operations Chief ay karaniwang ibinibigay sa mga opisyal na magagaling pero walang padrino, mga taong natigil na ang pag-angat sa ranggo at naghihintay na lang ng kanilang pagreretiro.
Isang babae, ulit ni De Leon, habang isinasara ang folder ng may halong pagwawalang bahala. Ano naman ang alam niyan? Dante, lumingon siya sa bintana, tila kinakausap ang anino ng kanyang alagad sa labas. Kaunting disiplina lang ang kailangan niyan. Sabihin mo sa kanya na manahimik na lang sa kanyang lamesa, huwag makialam sa hindi niya trabaho, at maghintay hanggang sa mailipat siya ulit. Ayokong may istorbo. Masusunod po, Koronel. Sa parehong sandali, isang military jeep ang huminto sa harap ng gusali ng Logistics Battalion. Bumaba si Teniente Coronel Maria Elena Santiago. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng diesel, kalawang, at alikabok. Pumikit siya sandali, huminga ng malalim. Ang naamoy niya ay hindi lang basta dumi, ito ang mabahong singaw ng kabulukan na matagal nang namuo, naghihintay lang ng tamang sandali para sumabog. Ang hindi alam ng lahat sa kampo, matatag ang babaeng nakatayo sa harap nila ay hindi isang ordinaryong tenyente koronel na napadpad lang sa kanilang teritoryo. Ang tunay niyang pagkatao ay si General Mayor Maria Elena Santiago, ang pinuno ng isang lihim na Special Operations Group na direktang nag-uulat sa Office of the Chief of Staff, ang Unit Agimat. Ang kanyang ranggo ay hindi lang 2 sinag ng araw kundi 2 kumikinang na bituin. Ang kanyang unit ay nilikha para sa iisang layunin, ang tumusok sa pinakamadilim at pinakamalalim na bahagi ng militar na hindi kayang abutin ng ordinaryong investigasyon. Kamakailan, ang kanilang tanggapan ay binaha ng mga hindi kilalang sulat mula sa mga sundalo ng 1-0 Lie Aguila Division. Mga hinaing tungkol sa kulang-kulang na kagamitan, bulok na pagkain, at ang pagtaas ng bilang ng mga sundalong nagkakasakit at nasusugatan dahil sa depektibong gamit. Ngunit ang lahat ng internal na investigasyon ng dibisyon ay laging nagbabalik ng isang resulta, walang irregularidad. Malinaw na may isang makapangyarihang puwersa na nagtatakip sa katotohanan. Sa ilalim ng isang top secret na kautusan mula sa pinakamataas na pamunuan, si General Santiago mismo ang nagpasya na kumilos. Gumawa siya ng peking record na nagsasabing kailangan niyang mag-leave para sa pagpapagamot ng isang lumang sugat mula sa kanyang serbisyo sa Marawi. At sa panahong iyon, nagpanggap siya bilang si Teniente Coronel Santiago, isang problemadong opisyal na ipinatapon sa pinakapuso ng kabulukan. Report for duty, sir. Binuksan ni Santiago ang pinto ng opisina ng battalion commander. Ang commander, isang lalaking mataba na makintab ang mukha, ay tamad na tumayo. Isa rin siya sa mga alipors ni De Leon. Welcome, Lieutenant Colonel. Mahirap ba ang bayahe? Alam mo, dito sa amin, medyo mahirap ang buhay pero pamilya ang turingan namin sa isa't isa. Sana maging maayos ang ating pagsasama. Ang kanyang mga salita ay walang bahid ng pagtanggap kundi isang malamig na babala. Huwag kang gagawa ng gulo. Isang tipid na ngiti lang ang isinagot ni Santiago bago siya naglakad patungo sa kanyang magiging opisina. Isang bakal na lamisang kinakalawang, isang upuang luma. Sa labas ng bintana, isang malawak na bakuran kung saan sunod-sunod ang pag-alis at pagdating ng mga truck ng militar at mga forklift. Sa bawat pag-andar ng mga makinang iyon, ilang kasinungalingan at kasakiman kaya ang nakatago. Sa unang araw pa lang niya, si Major Dante Vargas ay agad na nagpakita sa kanyang opisina. Hindi siya kumatok, bagkus ay sinipa niya ang pinto para bumukas ito, at inihagis ang isang makapal na bunton ng mga folder sa kanyang lamesa. Bagong salta, dapat maging pamilyar agad sa trabaho, hindi ba, sabi ni Vargas, ang kanyang boses ay puno ng pang-aalipusta. Iyan ang listahan ng lahat ng kagamitang na decommission para sa huling quarter. I-cross-check mo ang bawat item, bawat serial number, at gusto kong makita ang report sa lamesa ko bago matapos ang araw na ito. Iyon ay isang utos na imposibleng gawin. Ang manu-manong pag-verify ng libu-libong item ay aabutin ng ilang araw, kung hindi man linggo. Ang layunin niya ay hindi para turuan ang bagong opisyal, kundi para durugin ang kanyang espiritu sa unang araw pa lang. Roger, Major. Sagot ni Santiago, walang nagbago sa ekspresyon ng kanyang mukha. Ang kanyang pagsunod ay nagdulot ng isang mapanuyang ngiti sa mga labi ni Vargas. Akala niya, babae lang pala talaga, madaling takutin. Tumalikod siya at umalis. Pero sa sandaling mawala siya sa paningin, ang mga mata ni Santiago ay naging kasing lamig ng bakal. Hindi niya binuklat ang mga folder. Sa halip, ang kanyang tingin ay napunta sa isang master sergeant na tahimik na nagtatrabaho sa isang sulok ng opisina. Isang lalaking may suot na kupas na uniforme, ang mukha ay tila sanay na sa lahat ng kaguluhan sa mundo.
Siya si Master Sergeant Ruben Corpus, kilala sa buong kampo bilang si Tatang Ruben, ang kaluluwa ng bodega, ang nag-iisang tao na mas matagal pa sa kampo kaysa sa kalawang sa mga pader nito. Master Sergeant Corpus. Yes, ma'am, sabi ni Tatang Ruben, dahan-dahang tumayo. Marami na siyang nakitang opisyal na dumating at umalis sa lugar na ito. Mga batang opisyal na puno ng pangarap at apoy para sa katarungan na unti-unting namamatay ang ningas hanggang sa sila'y maging abo, nilamon ng sistema, o sumuko at umalis. Para sa kanya, si Santiago ay isa lang sa kanila. Kumusta ang estado ng combat boots ng mga sundalo natin? Isang hindi inaasahang tanong. Karaniwan, ang mga bagong opisyal ay hihingi muna ng briefing tungkol sa mga kasalukuyang operasyon o mga personnel. Pero si Santiago, ang unang itinanong niya ay tungkol sa sapin sa paa ng pinakamababang ranggong sundalo. Naibibigay naman po ayon sa regulasyon, ma'am. Isang sagot na tila kinuha mula sa libro. Talaga ba? Sumandal si Santiago sa kanyang upuan. Pagdating ko kanina, napansin ko ang sundalong nagbabantay sa gate. Ang swelas ng sapatos niya, halos kalahati na lang ang natitira. Malapit na ang panahon ng tag-ulan at masusubok ang mga sundalo sa putikan. Sa tingin mo ba, kakayanin ng sapatos na yon? Ang boses ni Santiago ay kalmado, pero ang bawat salita ay parang isang patalim na humihiwa sa hangin. Natigilan si Tatang Ruben. Ang mga mata ng babaeng ito para siyang nakatingin hindi lang sa sapatos ng sundalo, kundi sa kaluluwa ng buong unit. Biba ka po personal na kapabayaan lang iyon ng sundalo, ma'am. Ganoon ba? Ang pagkain nila? Ano ang pananghalian kanina? Baboy adobo po at sinigang na buto-buto, ma'am. Pagdaan ko sa mess hall kanina, ang nakita ko lang sa mangkok ng sinigang ay ilang piraso ng gulay na lumalangoy sa sabaw na halos singlabnaw ng tubig. Wala akong nakitang buto, lalo na ng laman. Sa ganoong klaseng pagkain sa tingin mo ba may sapat na lakas ang mga sundalo para tapusin ang kanilang misyon, Master Sergeant? Napatikom ang bibig ni Tatang Ruben. May kakaiba sa babaeng ito. Hindi siya isang opisyal na darating lang para umupo at umalis. Pinili niyang manahimik. Alam na ni Santiago ang sagot. Ibinalik niya ang kanyang tingin sa bunton ng mga folder na iniwan ni Vargas. Hindi lang iyon basta mga papel. Sa loob niyon nakatago ang unang hibla na hihilahin niya para gibain ang buong kaharian ng kabulukan. Nang gabing iyon, nang ang lahat ay nagsuwian na, nag-iisa na lang si Santiago sa opisina. Imbes na suriin ang mga folder, binuksan niya ang kanyang military-grade na laptop. Inilagay niya ang isang access code na may pinakamataas na security clearance, isang code na para lang sa pinuno ng unit Agimat. Isang portal sa buong database ng logistics system ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ang bumukas sa kanyang screen. Sinimulan niyang i-download ang lahat ng records ng pagpasok at paglabas ng mga supply sa kampo matatag sa nakalipas na 3 taon. At sinimulan niya itong i-cruise sa listahan ng mga kagamitang ina-decommission na ibinigay ni Vargas. Sa katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig ay ang ugong ng laptop at ang mabilis na pagtipa ng kanyang mga daliri sa keyboard. Libu-libong datos ang bumuhos sa kanyang screen na parang isang talon. At sa wakas ang kanyang mga mata ay huminto sa isang partikular na linya. Furfransor Assault Rifles, bagong henerasyon 300 piraso. Rason para sa decommissioning, depekto sa bariles. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. 300 bagong-bagong assault rifle lahat ay na-decommission dahil sa isang depekto. Kahit sinong sundalo na nakahawak ng baril sa buong buhay niya ay alam na ito'y isang malaking kalokohan. Kinuha niya ang telepono sa kanyang mesa at idinayal ang lokal na numero ni Tatang Ruben. Lampas na sa oras ng trabaho pero sinubukan niya pa rin ang kanyang swerte. Matapos ang ilang pagring, isang inaantok na boses ang sumagot. Sino to? Teniente Coronel Santiago. Master Sergeant, nasa kampo ka pa ba? Pauwi na po, ma'am. Bakit po? Sandali lang. Nasa iyo ba ang susi ng bodega? Isang mahabang katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. May kutob si Tatang Ruben. Ang babaeng ito ay balak buksan ang kahon ni Pandora. At hinihingi niya sa kanya ang susi. Sa sandaling pumayag siya, magiging kaaway na rin siya ng sindikato ng buwaya. Datrong Blay, Le Da Quick Hop Vokot, ma'am, anong gagawin natin sa bodega sa ganitong oras ng gabi? Sabi niya sa tonong nag-aalala.
ay inspeksyonin natin ang mga bagong assault rifle na na-decommission. Ang boses ni Santiago ay pinal at walang bahid ng pag-aalinlangan. Isang utos na hindi tumatanggap ng hindi bilang sagot. Nagdalawang isip si Tatang Ruben. Ang imahe ng mga pagod na mukha ng mga batang sundalo at ang sakim na ngiti ng mga miyembro ng sindikato paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Huminga siya ng malalim. Roger, ma'am. Magkita tayo sa tapat ng Bodega 2. Darating ako sa loob ng 5 minuto. Pagkababa ng telepono, tumayo si Santiago. Sa labas ng bintana, ang dilim ay parang tinta na ibinuhos sa kalangitan. Ang pagsipol ng hangin sa mga siwang ng bintana ay parang isang pambungad na himig sa isang malaking bagyo. Ang kanyang digmaan ay nagsisimula pa lang. Ang gabi ay madilim na parang walang bukas, maging ang sinag ng buwan ay tinatago ng makakapal na ulap. Ang malaking pinto ng Bodega 2 ay umugong na parang isang halimaw na nagising sa pagkakatulog ng buksan ito ni Tatang Ruben gamit ang isang bungkos ng mga susi. Sa loob, sumalubong sa kanila ang amoy ng alikabok, grasa, at matagal nang nakaimbak na gamit. Walang pag-aalinlangan na pumasok si Santiago, kasunod si Tatang Ruben na may daladalang flashlight. Ang kanyang mga mata ay hindi mapakali, palaging lumilingon sa paligid na tila may nagmamasid. Nasaan sila? Tanong ni Santiago. Itinutok ni Tatang Ruben ang flashlight sa isang sulok ng bodega. Doon, nakatambak ang mga kahoy na crate na halos umabot sa kisem. Sa bawat crate, may pulang selyo na nakasulat, Air Decommissioning. Ito na po sila, bulong ni Tatang Ruben. Lahat ng iyan ay mga Fur-France sore. Sabi nila, may depekto raw sa bariles. Tahimik na lumapit si Santiago sa isang crate. Kumuha siya ng isang bareta at pinihit ang takip. Screech! Ang malamig na kintab ng bakal, ng isang bagong-bagong armas na maingat na nilinisan, ay sumilay sa dilim. Sa unang tingin, lahat sila ay mga perpektong baril, walang anumang problema. Kumuha siya ng isa, at sa mga kilos na sanay, hinila niya ang charging handle, sinuri ang mga sight, at ang kabuang itsura nito. Marunong ka bang tumingin ng baril, Master Sergeant? Hindi lang po marunong, ma'am. Ang buong kabataan ko po ay inilaan ko sa kanila. Ang sagot ni Tatang Ruben ay may halong pagmamalaki at pait. Kinuha niya ang baril mula kay Santiago. Maingat niyang sinilip ang loob ng bariles gamit ang maliit na ilaw. Ang mga rifling ang mga guhit sa loob na nagpapaikot sa bala ay bago pa. Walang gasgas, walang anumang depekto na masasabi. Normal na normal po, ma'am. Sa katunayan, parang hindi pa ito napuputukan. Siyempre, sagot ni Santiago, ang kanyang boses ay malamig. Dahil ang mga baril na ito ay hindi talaga para i-decommission. Binuksan nila ang iba pang mga crate, at pareho lang ang kanilang natuklasan. Lahat ng 300 na assault rifle ay nasa perpektong kondisyon. Sa mga papel, sila ay basura na. At hindi magtatagal, mawawala na sila sa bodegang ito, malamang ay maibebenta sa mga arms smuggler sa black market. Kapalit nito, ang mga luma at kinakalawang na 16 na dapat ay nasa basurahan na ang ilalagay dito. Ito ay hindi lang simpleng pagnanakaw ng gamit militar, sabi ni Santiago. Ang pagbebenta ng armas ng ating hukbo sa mga kaaway sa ganito karaming bilang ito ay katumbas na ng pagtataksil sa bayan. Napatulala si Tatang Ruben. Bagamat may hinala na siya, ang katotohanan ay mas malala pa sa kanyang pinakamasamang imahinasyon. Paanong nangyari ito? Hindi ito kayang gawin ni Coronel De Leon ng mag-isa. Ito ay isang malawak na network, isang sapot na umaabot hanggang sa pinakamataas na opisyal ng logistics ng buong dibisyon, marahil ay mas mataas pa. Tatang Ruben, sabi ni Santiago, habang tinititigan siya ng diretsyo sa mata. Nasa gitna ka ng sapot na ito. Nakita mo ang lahat, hindi ba? Hindi ito isang tanong, kundi isang pagkumpirma. Isang tanong na walang salita, na nagsasabing, alam kong alam mo ang katotohanan. Yumuko si Tatang Ruben. Wala po akong nakita, ma'am. Ang pagpapanggap na walang alam iyon ang paraan mo para protektahan ang iyong sarili at ang iyong pamilya, tama ba? May pag-unawa sa boses ni Santiago. Naiintindihan ko. Pero Tatang Ruben, kung ang mga baril na ito ay mapunta sa kamay ng mga kalaban kaninong dibdib sa tingin mo ang tatamaan ng mga bala nito? Sa dibdib ng anak mo, ng mga anak natin na naglilingkod sa mga pinakadelikadong lugar sa ating bansa. Ang mga salitang iyon ay parang punyal na tumusok sa puso ni Tatang Ruben. Isa lang siyang ordinaryong sundalo.
Ang tanging layunin niya ay ang tapusin ang kanyang serbisyo ng payapa, nang walang ginagalit na opisyal, at umuwi sa kanyang pamilya ng buo. Ngunit ang mga salita ni Santiago ay yumanig sa pinakapundasyon ng kanyang karangalan at konsensya bilang isang sundalo. Hindi na siya pinilit pa ni Santiago. Ibinalik niya ang baril sa crate, kinuha ang kanyang telepono, at nagsimulang kumuha ng litrato. Ang mga baril sa loob ng crate, ang mga serial number sa gilid ng mga kahon, ang kabuuan ng bodega. Inirecord niya ang lahat bilang ebidensya. Pagkatapos kumuha ng litrato, sinabi niya kay Tatang Ruben, ang gabing ito hindi tayo napunta dito, Master Sergeant. Naintindihan mo ba? Roger, ma'am. Mula sa araw na yon, ang hangin sa kampo ay lalo pang lumamig. Ang tsismis na pumasok si Santiago sa bodega ng hating gabi ay hindi na iwasang makarating sa pandinig ng sindikato ng buwaya. Sinimulan nilang paigtingin ang panggigipit sa kanya. Si Teniente Coronel Mando Reyes ay palaging may nakikitang mali sa kanyang mga report, paulit-ulit itong ipinababalik. Si Major Vargas ay lantaran siyang hindi pinapansin, tumatangging makipagtulungan. At si Captain Morales naman ay nagpakalat ng masasamang tsismis sa mga sundalo na si Teniente Coronel Santiago daw ay may mga kinakasamang mataas na opisyal kaya siya nailipat dito. Gusto nilang ihiwalay si Santiago sa lahat. Walang nangahas na kumausap sa kanya, walang sumusunod sa kanyang mga utos. Siya ay naging isang multo, isang taong hindi nakikita. Ngunit hindi na tinag si Santiago. Sa katunayan, ang kanilang panggigipit ay nagbigay sa kanya ng mas maraming oras. Nagkulong siya sa kanyang opisina at sinimulang suriin ang mga ebidensyang kanyang nakuha. Ang mga na-decommission na baril, ang mga logbook ng gasolina, ang mga resibo ng pagkain. Libo-libong piraso ng data ang unti-unti niyang binubuo na parang isang higanteng puzzle. Natuklasan niya na si Coronel De Leon ay may mga paboritong pribadong kumpanya na nagsusupply ng gasolina at pagkain kung saan ini-inflate nila ang presyo para makakuha ng malaking kickback. Ang mga kagamitang militar na kanilang ninanakaw ay inilalabas sa bansa gamit ang daungan ng Maynila. Ang laki ng operasyon ay higit pa sa antas ng isang dibisyon. Sapat ito para yumanig sa buong sandatahang lakas. Inipon ni Santiago ang lahat ng ito sa isang paunang ulat at ipinadala ito ng direkta sa pinuno ng Chief of Staff gamit ang isang encrypted na channel. Ngayon, ang mukha ng sapot ay nakalantad na. Ang kailangan na lang gawin ay itusok ang punyal sa liig ng gagambang nasa gitna nito, si Coronel Ricardo De Leon. Ilang araw ang lumipas, tahimik na ipinatawag ni Santiago si Tatang Ruben. Naglagay siya ng isang makapal na folder sa kanyang lamesa. Alam mo ba kung ano ito, Master Sergeant? Napigil ni Tatang Ruben ang kanyang hininga nang mabasa niya ang pamagat sa folder, Internal Investigation Report, Fuel Denny Food Supplies Corruption. Sa loob, lahat ng ebidensya ng krimen ni De Leon at ng sindikato ng buwaya ay malinaw na nakalatag. Paano niyo nakuha ang lahat ng ito, ma'am? Salamat sa mga totoong ledger na aksidente mong naiwan sa lamesa ko ilang gabi na ang nakalipas. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Santiago. Ilang araw nga ang nakalipas, pagkatapos umuwi ng lahat, palihim na pumasok si Tatang Ruben sa opisina ni Santiago. Inilapag niya sa mesa nito ang orihinal na kopya ng double entry ledgers na matagal na niyang itinatago. Ang katapatan ni Santiago ay nagbukas sa nakasaradong puso ng matandang sundalo. Balak kong i-report ito kay Coronel De Leon, sabi ni Santiago. Nababaliw na po ba kayo, ma'am? Halos mapasigaw si Tatang Ruben. Sa sandaling makita niya yan, hindi na kayo magiging ligtas dito. Alam ko. Pero ito ang huling pagkakataon na ibibigay ko sa kanya. Isang pagkakataon para aminin ang kanyang kasalanan at sumuko ng payapa. Kung tatanggihan niya ito, wala na akong ibang pagpipilian kundi gamitin ang ibang paraan. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Hindi lang ito isang investigasyon ng korupsyon. Ito ay isang mapanganib na sugal kung saan ipinupusta niya ang lahat sa puso ng kabulukan. Kinabukasan, dala-dala ni Santiago ang report at kumatok sa pinto ng opisina ni Coronel De Leon. Pasok, isang mayabang na boses ang narinig mula sa loob. Pagpasok ni Santiago, si De Leon ay nakasandal sa kanyang sofa, humihitit ng tabako. Sa tabi niya, si Mando Reyes at Dante Vargas ay nakatayong parang mga gwardiya. Anong kailangan mo, Teniente Coronel? Nandito ka na naman ba para magreklamo tungkol sa mga maliliit na bagay, sabi ni De Leon na may tinging mapanlait. Tahimik na inilapag ni Santiago ang report sa mesa sa harap niya.
Tamad itong kinuha ni De Leon, pero sa sandaling buklatin niya ang unang pahina, ang kayabangan sa kanyang mukha ay biglang naglaho. Napalitan ito ng galit at isang malamig na pagkabahala. Ang kanyang kamay na nagbubuklat ng mga pahina ay bahagyang nanginginig. Saan-saan mo nakuha ang basurang ito? Inipon ko lang po ang mga chismis na kumakalat sa kampo, Koronel. Ang boses ni Santiago ay kalmado. Ngunit ang mismong kalamigan na iyon ang lalong nagpatindi sa kaba ni De Leon. Inihagis niya ang report sa mesa. Santiago, sinusubukan mo ba ako? Tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa kanya, ang mga mata niya ay namumula sa galit. Hindi ko alam kung sino ang kinakapitan mo pero nagkakamali ka. Hindi ito ang opisina na pinanggalingan mo. Gubat ito at ako ang hari ng gubat na ito. Sa tingin mo ba hindi ko kayang patumbahin ang isang babaeng tulad mo? Kung nanahimik ka na lang sana na parang isang daga, walang mangyayari sa'yo. Pero ikaw mismo ang naghanap ng sarili mong katapusan. Bibigyan kita ng huling babala. Kunin mo ang basurang ito, umalis ka, at kalimutan mo ang lahat ng nangyari ngayon. Kung hindi tandaan mo, ang karera mo sa militar ay magtatapos sa isang napakamiserableng paraan. Iyon ay isang direktang pagbabanta. Sa likod niya, si Major Vargas ay ikinuyom ang kanyang mga kamao, nagpapakita ng lakas. Ngunit si Santiago ay hindi man lang kumurap. Roger, Coronel. Paumanhin po sa aking pang-aabala. Magalang siyang yumuko, kinuha ang report, at umalis sa opisina. Habang pinapanood niya ang papalayong likod ni Santiago, isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa mga labi ni De Leon. Akala niya, isang pananakot lang ay sapat na para patahimikin ang isang babae. Ngunit hindi niya alam kung anong ekspresyon ang nasa nakayukong mukha ni Santiago. Hindi iyon takot kundi isang malamig at determinadong ngiti. Tapos na ang huling pagkakataon mo, Ricardo De Leon. Naisip niya. Hindi ko ito sinimulan pero ako ang tatapos nito. At ikaw mismo ang humukay ng sarili mong libingan. Nagpasya si De Leon na hindi niya maaaring palampasin ang ginawa ni Santiago. Napagtanto niya na ang mga banta ay hindi sapat. Kailangan niyang durugin ang pagkatao nito sa harap ng lahat para hindi na ito makabangon pa. Tumingin siya kina Reyes at Vargas, isang masamang ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Bukas ng tanghali sa mess hall. Magkakaroon ng isang napakagandang palabas. Manood kayong lahat. Ang kanyang mga mata ay kumislap na may kalupitan at katusuhan, na parang isang ahas na handa ng tumuklaw sa kanyang biktima. Isang malaking bagyo ang paparating, at ang sentro nito ay ang puso ng isa 0 Lie Aguila Division. Kinabukasan ng tanghali, ang mess hall ng kampo matatag ay maingay at puno ng buhay gaya ng dati. Daan-daang sundalo, katatapos lang ng kanilang pagsasanay sa ilalim ng matinding sikat ng araw, ang nakapila para kumuha ng kanilang pagkain. Ang hangin ay puno ng tawanan, kwentuhan, at amoy ng pananghalian. Ngunit sa gitna ng masayang kapaligiran, may isang kakaibang tensyon na gumagapang. Ang balita tungkol sa pagpasok ni Teniente Coronel Santiago sa opisina ni Coronel De Leon at ang paglabas niya na may matigas na mukha ay kumalat na sa buong kampo sa loob lang ng isang gabi. Mag-isang dinala ni Santiago ang kanyang tray ng pagkain at umupo sa isang sulok. Walang nangahas na umupo malapit sa kanya. Ang espasyo sa paligid niya ay parang isang isla na napapaligiran ng isang hindi nakikitang pader. Tahimik niyang sinimulan ang kanyang pagkain. Ang ulam ngayon, tulad ng kahapon, isang malabnaw na sinigang at kaunting kanin. Sakto noon, bumukas ng malakas ang pinto ng mess hall. Pumasok si Coronel Ricardo De Leon, kasama ang buong sindikato ng buwaya, na may ere ng paghahari. Ang lahat ng ingay sa loob ay biglang tumigil. Ang mga sundalo, na parang na-program, ay sabay-sabay na tumayo at sumaludo. "Sir!" Mayabang na tumango si De Leon, inilibot ang kanyang tingin sa buong mess hall. Ang kanyang mga mata ay huminto kay Santiago, na nag-iisang nakaupo sa sulok. Isang malupit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang ngiti ng isang mangangaso na natagpuan na ang kanyang biktima. Hindi kumuha ng pagkain si De Leon at ang kanyang mga alipores. Naglakad sila ng diretsyo sa lamesa ni Santiago. Tak-tak-tak. Ang tunog ng kanilang combat boots sa semento ay parang martilyong pumupukpok sa dibdib ng bawat sundalo sa loob. Pinalibutan nila ang kanyang lamesa. Ang unang nagsalita ay si Teniente Coronel Mando Reyes. Ang kanyang boses ay puno ng panunuya. Aba, Teniente Coronel Santiago. Masarap ba ang pagkain?
Kami kasing mga sundalo ng Aguila Division, malakas kaming kumain. Baka naman po sadyang mapili lang ang panlasa ninyo. Ang kanyang mga salita ay sinundan ng malakas na tawanan nina Major Vargas at Captain Morales. Ito ay isang lantaran at walang pakundangang pang-insulto. Ibinaba ni Santiago ang kanyang kutsara at dahan-dahang itinaas ang kanyang ulo. Hindi niya tiningnan si Reyes, kundi diretsyo sa mga mata ni De Leon. Koronel, kung may kailangan po kayo, maaari po bang pagkatapos na lang ng pananghalian? Nakatingin po ang mga sundalo. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may malinaw na babala, huwag mong subukan ang pasensya ko. Ngunit ang babalang iyon ay lalo lang nagpasiklab sa kayabangan ni De Leon. Humakbang siya palapit kay Santiago. Ano ngayon kung nakatingin sila? Isang babae ka lang na sanay umupo sa opisina, anong alam mo para pagsabihan ako? Ang salitang babae ka lang, isang bulgar na salita na umalingaw sa buong mess hall. Napasinghap ang mga sundalo sa gulat. Kahit na siya ang pinakamakapangyarihang tao sa kampo, ang pag-insulto sa isang babaeng opisyal na mas mataas ang ranggo sa harap ng daan-daang saksi ay isang bagay na hindi nila akalain. Bahagyang kumunot ang noo ni Santiago. Koronel, handa po ba kayong panagutan ang mga salitang binitiwan nyo? Panagutan, tumawa si De Leon. Sa kampong ito, ako ang batas. Ako ang pananagutan. Ikaw ang dapat matutong lumugar. Hindi ko alam kung saang butas ka nang galing, pero ngayong tumapak ka na sa kaharian ko, susundin mo ang batas ko. Naintindihan mo? Lalo pang lumakas ang boses ni De Leon. Ina-enjoy niya ang sandaling ito, ang sandali ng pagdurog kay Santiago sa harap ng lahat, para ipakita ang kanyang absolutong kapangyarihan. Sumenyas siya kay Major Vargas. Na tila naghihintay lang ng hudyat, marahas na hinablot ni Vargas ang tray ng pagkain ni Santiago na halos hindi pa niya nagagalaw. Ang sabaw ng sinigang ay tumalsik sa kanyang malinis na uniforme. Biglang napatayo si Santiago. Ano ang ginagawa ninyo? Sa unang pagkakataon, may galit sa kanyang boses. Ngunit ang reaksyon niyang iyon ay lalo lang nagbigay ng matinding kasiyahan kay De Leon. Idinikit niya ang kanyang mukha sa mukha ni Santiago at bumulong ng may puot, sino ka sa akala mo para imbestigahan ang Aguila Division? At pagkatapos noon, isang karumal-dumal na pangyayari ang naganap. Inagaw ni De Leon ang tray mula kay Vargas at ibinuhos ang lahat ng laman nito sa ulo ni Santiago. Sush! Ang malabnaw na sabaw, ang kanin, at ang kaunting gulay ay bumuhos sa kanyang ulo, mukha, at balikat na parang isang maruming talon. Ang kanyang buhok na maayos na nakapusod ay naging malagkit at kadiri. Ang mga butil ng kanin ay dumikit sa kanyang pisngi, habang ang mainit-init na sabaw ay umagos sa kanyang leeg. Ang lahat sa mess hall ay parang nagyelo. Ang oras ay tila huminto. Daan-daang sundalo ang nakatayo na parang mga estatwa, ang kanilang mga bibig ay nakanganga sa pagkabigla at panginilabot. Hindi sila makapaniwala sa tanawing nasa kanilang harapan. Inihagis ni De Leon ang walang lamang tray sa sahig at humalakhak na parang isang baliw. Iye! Tignan niyo ang itsura niya. Iyan ang napapala ng isang babaeng hindi marunong lumugar. Tandaan niyo itong lahat. Sino mang susubok na kalabanin ako, ganito rin ang magiging katapusan niyo. Sina Reyes, Vargas, at Morales ay sumabay sa pagtawa, mga halakhak na puno ng pang-aalipusta at panunuya. Ang kanilang tawanan ay umalingaw sa buong mess hall na parang isang kanta mula sa impyerno. Hindi gumalaw si Santiago. Nakatayo lang siya roon, hinahayaan ang mga tira-tirang pagkain na umagos mula sa kanyang ulo. Kahihiyan, galit, puot lahat ng emosyon ay namuo sa loob niya na parang isang bagyo. Ngunit ang kanyang mukha ay walang ipinakitang emosyon na para bang siya ay manhid na. Ang kanyang katahimikan ay inakala ng sindikato ng buhaya na isang pagsuko. Sigurado sila na ang babaeng ito ay tuluyan ng nasira. Ngunit hindi nila alam ang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo ang siyang pinaka-nakakatakot sa lahat. Hindi malaman kung gaano katagal ang lumipas isang mahabang katahimikan. Sa wakas, dahan-dahang itinaas ni Santiago ang kanyang ulo. Ang kanyang mukha ay puno ng dumi, ngunit sa kabila nito, ang kanyang mga mata ay may isang liwanag na kakaiba. Walang galit o pighati kundi isang matinding kalamigan na kayang magpayelo sa lahat ng bagay. At sa kanyang mga labi, isang napakatipid na ngiti ang lumitaw. Isang ngiti na kakaiba at nakakatakot na magpapakilabot sa sinumang makakita. Dahan-dahan niyang inalis ang isang butil ng kanin sa kanyang pisngi.
At sa isang boses na mahina ngunit sapat na para marinig ng lahat sa mess hall, nagsalita siya. Colonel De Leon. Ang tawa ni De Leon ay biglang naputol. Mula ngayon pakinggan mong mabuti ang bawat sasabihin ko. Humakbang siya palapit sa koronel. Sa kabila ng amoy ng panis na pagkain mula sa kanyang katawan, ang kanyang presensya ay tuluyang lumamon sa kayabangan ni De Leon. Ang sandaling ito pagsisisihan mo habang buhay ka. Hanggang sa kamatayan. Ang kanyang mga salita ay may kasamang bigat at banta. Si De Leon ay hindi sinasadyang napaatras. Ang mga mata ng babaeng ito isang likas na babala ang sumigaw sa kanyang isipan na mayroong mali. Anong sinasabi mo? Baliw, sigaw ni Major Vargas, humarang sa pagitan nila. Ngunit hindi siya pinansin ni Santiago. Ang kanyang mga mata ay nakapako lamang kay De Leon. Kilala mo ba kung sino ako? Idinukot niya ang kanyang kamay sa loob ng kanyang uniforme at inilabas ang isang lumang leather na wallet. Ang lahat ng mga mata ay napunta sa wallet na iyon. Binuksan niya ito, kinuha ang isang e-card, at inihagis ito sa harap ni De Leon. Tingnan mong mabuti gamit ang mga mata mo kung sino ang binuhusan mo ng basura sa ulo. Tamad na sinulyapan ni De Leon ang e. Sa litrato, malinaw na mukha ni Santiago. Ngunit nang basahin niya ang pangalan at ranggo na nakasulat sa tabi nito ang kanyang mga balintataw ay nagsimulang manlaki na parang may lindol. Ang kanyang hininga ay huminto, ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila nagyelo. Ang ranggong nakasulat sa ri ay hindi tenyente koronel. Doon, dalawang kumikinang na gintong bituin, ang sagisag ng ranggong General Mayor, ang malinaw na nakaprinta. At sa bahagi ng pangalan at posisyon, nakasulat. General Mayor Maria Elena Santiago. HIP, Unit Agimat, tanggapan ng Chief Staff, J. Huminto ang oras. O marahil, ang oras lang ang nagpatuloy, habang ang lahat ng bagay sa mundo ay nagyelo. Daan-daang sundalo sa mess hall ang nakalimot huminga, ang kanilang mga mata ay puno ng pagkamangha at hindi makapaniwalang pagtingin sa eksenang nagaganap. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa iisang bagay, ang e-card na hawak ni Coronel Ricardo De Leon na may mga salitang imposible. General Mayor dalawang bituin. Isang ranggo na ang isang hamak na koronel na tulad niya ay hindi man lang nangahas na tingnan ng diretsyo. Ang utak ni De Leon ay tumangging tanggapin ang katotohanan. Paulit-ulit niyang binasa ang mga salita sa li, ngunit walang nagbago. Ang mga letra ay tila nakaukit na sa kanyang mga mata, isang malinaw na pangungutya na dumurog sa kanyang kayabangan, sa kanyang kapangyarihan, sa lahat ng kanyang itinayo. Pipek-peke yan. Ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay parang mga walang kahulugang sitsit na lang. Pik! Ang boses ni Santiago ay malamig na parang isang barena ng yelo na tumatagos sa kanyang bungo. Nakatayo pa rin siya roon, puno ng dumi, ngunit walang sinuman ang nangahas na isipin na siya ay marumi. Sa halip, ang kanyang itsura ay parang isang kalapastanganan na ginawa ni De Leon isang simbolo ng kabulukan sa isang sagradong nilalang. Ang kanyang presensya ay higit pa sa kanyang ranggo, ito ang absolutong otoridad ng isang taong may kapangyarihan. CJ. Kung hindi naniniwala ang mga mata mo, baka sakaling maniwala ang mga tainga mo. Mula sa kanyang bulsa, kinuha ni Santiago ang isang satellite phone. Isang telepono na ibinibigay lamang sa pinakamatataas na commander ng militar, isang direktang linya na hindi apektado ng anumang interference. Idinial niya ang isang numero at inilagay ito sa loudspeaker. Toot-toot. Matapos ang dalawang ring, isang nagmamadaling boses ang narinig mula sa speaker. General Alvarez on the line, sir. Chief of Staff. Ano pong may paglilingkod ko, ma'am? Ang Chief of Staff ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Ang pinakamataas na opisyal ng buong militar. Isang nilalang na parang Diyos para kay De Leon. At ang Diyos na iyon ay gumagamit ng magalang na, ma'am, at tila kinakabahan na parang isang batang tinawagan ng kanyang magulang. Lahat ng opisyal at sundalo sa mess hall ay kilala ang boses na iyon. Ang kanilang pagkabigla ay naging purong pangingilabot. Ang mga labi ni Santiago ay malamig na bumukas. Chief of Staff, ito si General Mayor Santiago. Mula sa Unit Agimat. Ang kanyang boses ay kalmado pa rin, ngunit may taglay na lamig na mas matindi pa sa pinakamalamig na gabi sa kabundukan. Ipadala mo ang buong Military Police Battalion ng 1-0 Lee Aguila Division dito sa mess hall sa loob ng 5 minuto. Bibigyan kita ng eksaktong 300 segundo.
Kung mahuli ka ng isang segundo ang ulo mo ang unang bugulong. Ito ay isang utos. Roger, ma'am. Papunta ginay kami. Reporting de, ma'am. Ang boses ng Chief of Staff ay halos isang sigaw. Pagkaputol ng tawag, isang nakabibinging katahimikan ang muling bumalot sa mess hall. Noon lang napagtanto ni De Leon. Hindi ito panaginip. Hindi ito pek. Ano ang ginawa niya? Sino ang kinalaban niya? Nagsimulang manginig ang kanyang mga binti. Ang kayabangan na tila hawak niya ang buong mundo kanina ay naglaho na walang bakas. Tanging ang dalisay na takot ang nananalaytay sa kanyang buong katawan. Napatingin siya sa mga miyembro ng sindikato ng buwaya. Si Teniente Coronel Mando Reyes ay putlang-putla, walang bahid ng dugo. Siya ang pinakamatalas ang isip. Nang maunawaan niya ang sitwasyon, ang tanging tumatakbo sa kanyang utak ay kung paano niya puputulin ang lahat ng koneksyon kay De Leon para makaligtas. Si Major Dante Buitre Vargas, na may katawang parang pader, ay nanginginig na hindi mapigilan. Ang utak niya ay tumanggi ng mag-isip. Isang salita lang ang umuulit sa kanyang isipan, patay. Isinumpa niya ang sariling kamay na nagbuhos ng tray ng pagkain sa ulo ni Santiago. Si Captain Julio Morales naman ay halos mawalan na ng malay. Hindi sinasadyang napaatras siya hanggang sa manlambot ang kanyang mga tuhod at bumagsak siya sa sahig. Ang malakas na tunog ng kanyang pagbagsak ang bumasag sa katahimikan. Ngayon, naintindihan mo na ba Coronel Ricardo De Leon? Humakbang muli si Santiago palapit sa kanya. Natakot si De Leon at napaatras. Pipatawad po, General, nagkamali po ako. Isang malaking pagkakamali, patawarin niyo po ako, maawa po kayo, nagsimula siyang lumuhod. Ang imahe ng isang hari kanina ay nawala na. Tanging isang kaawa-awang uod na nagmamakaawa para sa kanyang buhay ang natira. Ngunit sa mga mata ni Santiago, walang kahit katiting na awa. Buhay, sabi niya. Paano mo babayaran ang buhay ng mga batang sundalo na pinahirapan mo sa loob ng maraming taon? Paano mo tutumbasan ang paghihirap ng mga anak ko na tiniis ang gutom at lamig sa lupaing ito para lang mapuno ang marumi mong bulsa? Unti-unting tumaas ang kanyang boses, puno ng nag-aalab na galit. Hindi ka makakatanggap ng awa. Papasanin mo ang pinakamabigat at pinakamasakit na krus na pinahihintulutan ng batas militar. Sisiguraduhin kong ang natitirang bahagi ng buhay mo ay mabubulok sa kulungan para pagsisihan mo hanggang sa kaibuturan ng iyong mga buto na minsan kang naging isang sundalo. Sakto noon, sa labas ng mess hall, umalinggaw ang mga sirena at ang tunog ng daan-daang combat boots na tumatama sa lupa. Wala pang 5 minuto, ang mga pinto ay bumukas na parang sinira. Pumasok ang mga miyembro ng military police, armado hanggang sa ngipin. Kumilos sila ng may disiplina, pinalibutan si De Leon at ang mga miyembro ng sindikato. Kasunod nila, ang hinal na division commander ang dumating, huminto sa harap ni Santiago, at sumaludo ng buong paggalang. General! Division Commander, reporting for duty. Hindi man lang siya nangahas na tumingin sa itsura ni Santiago na puno ng dumi. Tiningnan siya sandali ni Santiago, pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay De Leon. At sa isang boses na kasing lamig ng yelo, ibinigay niya ang hatol. Coronel Ricardo De Leon, Teniente Coronel Armando Reyes, Major Dante Vargas, Captain Julio Morales, kayong apat. Sa bawat pangalang binanggit niya, nanginginig ang kanilang mga balikat sa takot. Mula sa sandaling ito, suspendido kayo sa inyong mga pwesto. Sa mga kasong pagnanakaw at pagbebenta ng kagamitang militar, abuso sa kapangyarihan, pang-insulto sa kapwa-opisyal, at pagtataksil sa bayan, arestuhin silang lahat bilang mga kriminal na nahuli sa akto. Arestuhin! Sa utos ni Santiago, sabay-sabay na sumugod ang mga military police. Pinihit ang kanilang mga braso sa likod at isinuot ang malamig na posas. Click! 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 Ang tunog ng mga posas ay parang isang hatol ng kamatayan na naglagay ng tuldok hindi lang sa kanilang karera sa militar, kundi sa buong buhay nila. Maawa po kayo, General. Sumusunod lang po ako sa utos, sigaw ni Reyes habang nagpupumiglas. Wala akong ginagawang masama. Lintik ka. Sinubukan ni De Leon na manatiling mayabang sa pamamagitan ng pagmumura, ngunit isang malakas na siko ng baril sa kanyang likod ang nagpatigil sa kanya. Napasigaw siya sa sakit habang kinakaladkad palabas. Ang kanilang kaawa-awang itsura ay isang malaking kabalintunaan sa kayabangang ipinakita nila kanina lang.
Nang ang sindikato ng buwaya ay tuluyan ng napatahimik, inilibot ni Santiago ang kanyang tingin sa mess hall. Daan-daang sundalo ang nakatayo pa rin, ngunit sa kanilang mga mata, hindi na takot ang makikita kundi ang liwanag ng paghanga at pag-asa. Nasaksihan nila ang pagbagsak ng bulok na kapangyarihan. Nasaksihan nila ang paghahari ng katarungan. Ito ay isang aral na mas makapangyarihan kaysa sa anumang lecture. Nagsalita si Santiago sa mga sundalo. Ngayong araw, nasaksihan niyo ang isang kahiyahiyang pangyayari. Ngunit kasabay nito, nakita rin niyo na ang kasamaan ay hinding-hindi magtatagumpay laban sa katarungan. Dahan-dahan niyang pinunasan ang mga dumi sa kanyang mukha. Hindi ko ikinahihiya na makita ninyo ako sa ganitong itsura. Ang dapat mahiya ay ang mga taong gumagawa ng masama, at ang mga taong nakakakita ng masama, ngunit pinipiling manahimik. Ang kanyang mga mata ay napunta sa iba pang mga opisyal sa loob. Lahat sila ay yumuko na parang mga kriminal. Simula ngayon, magsasagawa ako ng isang malawakang investigasyon sa buong Isa-Cero Lie Aguila Division. Kahit ang pinakamaliit na alikabok ay sasalain. Sinumang sangkot sa korupsyon, anuman ang ranggo, ay haharap sa pinakamabigat na parusa. Ngunit, ang sinumang handang magsisi at makipagtulungan para sa katotohanan ay bibigyan ng pagkakataong ibalik ang karangalan ng pagiging isang sundalo. Ang kanyang mga salita ay parehong latigo at gantimpala. Ipinapangako ko sa inyo ibabalik ko ang isang kampo kung saan maaari kayong maglingkod ng may dignidad at pagmamalaki bilang mga matatapang na sundalo ng Aguila Division. Nang matapos ang kanyang talumpati, isang tao mula sa karamihan ang nagsimulang pumalakpak. Pagkatapos noon, umugong ang mga palakpakan at sigawan na parang isang kulog. Iyon ang pagsabog ng kanilang mga matagal ng kinikimkim na sama ng loob at isang mainit na pagtanggap sa isang bagong pag-asa. Tinalikuran ni Santiago ang mga sigawan at lumabas ng mess hall. Sa labas, ang division commander at ang kanyang mga staff ay hindi mapakali sa paghihintay. General, ang inyong matutuluyan at paliguan. Mamaya na iyan, putol ni Santiago. Agad-agad, isil ang mga opisina at tirahan ni De Leon at ng kanyang mga kasamahan. Kolektahin ang lahat ng ebidensya. Huwag palampasin kahit isang piraso ng papel, kahit isang computer file. Masusunod po. Habang nagmamadaling nag-uutos ang division commander, ang mga mata ni Santiago ay napunta sa malayong kabundukan na nababalot ng ulap. Ang tunay na digmaan ay nagsisimula pa lang. Hindi sapat na putulin lang ang mga galamay ng korupsyon. Kailangan niyang hanapin ang mismong gagamba na gumawa ng sapot at itusok ang punyal sa puso nito. Ang bituin ng paghuhukom ay kasisikat pa lamang. Ang kaharian ni Coronel Ricardo de Leon ay gumuho sa isang iglap. Sa sandaling ibinigay ni General Mayor Santiago ang kanyang utos, ang buong kampo matatag ay inilagay sa ilalim ng isang mikroskopyo, handa para sa isang malawakang operasyon. Nang ihayag niya ang pagkakaroon ng Unit Agimat, ang mga piling miyembro ng kanyang grupo, na matagal nang nakahalo sa kampo bilang mga sibilyan na manggagawa, ay sabay-sabay na lumitaw. Sa kanilang mga malamig at organisadong pagkilos, na ibang-iba sa mga military police ng dibisyon, mabilis nilang kinuha ang kontrol sa buong kampo. Ang division commander, na si General Menandro Torres, ay halos isinuko na ang buong command sa kanya, at nagsilbi na lang bilang suporta. Sa puntong ito, maswerte na siyang nananatili pa sa kanyang pwesto. Ang pagkakaroon ng ganito kalaking iskandalo sa ilalim ng kanyang pamumuno ay nangangahulugang hindi rin siya makakatakas sa responsibilidad. Ginamit ni Santiago ang opisina ng Division Commander bilang kanyang pansamantalang command post na kaligo na siya at nakapagpalit ng malinis na uniforme, ngunit ang kanyang mga mata ay mas matalim at mas determinado pa kaysa kanina sa mess hall. Ibigay ang kasalukuyang sitwasyon. Report, Ma'am. Tapos na po ang paghalughog sa mga opisina at tirahan ni Coronel De Leon at ng tatlo pa. Nakuha po natin ang malaking halaga ng cash, ginto, impormasyon tungkol sa mga bank accounts na nakapangalan sa iba, at mga double entry ledgers na nagpapakita ng transaksyon sa mga pribadong negosyo, ulat ng isang miyembro ng Unit Agimat. Lalo na po, sa isang lihim na safe sa opisina ni De Leon. Natagpuan namin ang isang detalyadong plano ng pagbebenta ng armas para sa susunod na 2 taon kasama ang isang maliit na itim na notebook na pinaghihinalaang listahan ng mga tumatanggap ng suhol. Listahan ng suhol, kumislap ang mga mata ni Santiago. Kinuha niya ang notebook. Sa loob, mga pangalan, ranggo ng mga opisyal sa iba't ibang unit, kasama ang mga petsa at numero na tila halaga ng pera.
Ang listahan ay hindi humihinto sa 1-0 Lee Aguila Division, umaabot ito hanggang sa antas ng Armed Forces Command at maging sa mga matataas na personalidad sa General Headquarters sa Campo Aguinaldo. Kung gayon, ito ay hindi lang buntot ng butiki, ito ay bahagi ng katawan ng isang dambuhalang buhaya, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Si De Leon ay marahil isa lang middle manager sa isang higanting network ng korupsyon. Paano ang interogasyon? Nanatiling tahimik si De Leon, ma'am. Ngunit ang tatlo pa ay nagsisimula ng bumigay. Lalo na si Teniente Coronel Reyes. Umiiyak at nagmamakaawa na sabihin ang lahat para sa mas magaan na parusa. Pagtuunan ng pansin si Reyes. Ang susi para buksan ang bibig ni De Leon ay ang taong iyon. Ayon sa utos ni Santiago, mas pinatindi ang pressure sa interrogation room. Sa loob, si Teniente Coronel Mando Reyes ay tuluyan ng bumagsak. Nakaupo siya sa harap ng isang batang investigador, ang kanyang luha at sipon ay magkahalo habang isinisiwalat ang lahat. Sumusunod lang po talaga ako sa utos ni Coronel De Leon. Ang pagkuha ng gasolina, ang pagbenta ng pagkain sa mga restaurant, lahat po iyon ay utos niya. Ako lang po ang gumagawa ng mga peking papel. Maging ang pagbebenta ng 300 na assault rifles, utos din po niya iyon. At may mas mataas pa pong kasama dyan. Isang general mula sa General Headquarters ang direktang kumausap sa amin para ayusin ang daan. Ang mga pag-amin ay tuloy-tuloy na lumabas. Sa pamamagitan ng bibig ni Reyes, ang tunay na mukha ng network ng korupsyon sa Aguila Division ay gumuho na parang isang landslide. Ang kanyang testimonya ang naging pinakamalakas na armas para wasakin ang lahat ng depensa ni De Leon. Kasabay nito, sa ibang interrogation room, si De Leon, matapos mapanood ang video ng pag-amin ni Reyes, ay tuluyan na ring sumuko. Ang pagtataksil ng kanyang pinagkakatiwalaang kanang kamay ay mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na pahirap. Hayop ka, Mandoy. Wala na siyang lakas para lumaban pa. Sinimulan niyang sabihin ang lahat. Ang mga pangalan ng mga nakatataas na opisyal na tumanggap ng suhol at nagbulag-bulagan sa kanyang mga gawain. Ang mga pangalan ng kanyang mga kasabwat. At ang pagkakaroon ng isang multo, isang arkitekto, na nasa pinakatuktok ng sapot ng korupsyon. Habang nangyayari ang lahat ng ito, tahimik na ipinatawag ni Santiago si Tatang Ruben Corpus. Pumasok si Tatang Ruben na may kaba sa mukha, nakatayo sa harap niya ng walang imik. Master Sergeant, sabi ni Santiago, habang itinaas ang orihinal na ledger na palihim niyang iniwan. Dahil sa'yo, nakuha namin ang pinakamatibay na ebidensya. Hindi ka ba natakot? Kung ako ay kasabwat ni De Leon, hindi lang ang karera mo ang matatapos, kundi pati na rin ang buhay mo. Nag-alinlangan sandali si Tatang Ruben bago sumagot. Natakot po ako, General. Pero gabi-gabi, bago ako matulog, nakikita ko ang mga mukha ng mga batang sundalo na kasing edad ng mga apo ko na nagsusuot ng sirang sapatos habang nagpapatrolya. Isa po akong sundalo, pero una sa lahat, isa po akong ama. Hindi ko na po kayang makita ang mga anak natin na nagdurusa sa kamay ng mga basurang iyon. Nanginginig ang kanyang boses, ngunit ang kanyang mga mata ay mas matatag kaysa dati. Tumayo si Santiago at tinapik ang kanyang balikat. Dahil sa mga sundalong tulad mo, may pag-asa pa ang ating hukbo. Salamat, Tatang Ruben. Ang iyong katapangan ay hinding-hindi masasayang. Ipinangako niya na irerekomenda ang kanyang promosyon at pagkakaloob ng medalya. Ang prinsipyo niya, ang mga taong may lakas ng loob na itama ang mali ay dapat bigyan ng karampatang parangal. Matapos ang ilang oras ng interogasyon at paghahalughog, ang buong larawan ng network ay nabuo na. Ang kuta ni De Leon ay gumuho hindi mula sa labas, kundi mula sa pagtataksil ng kanyang mga pinagkakatiwalaan at sa tinig ng konsensyang matagal nang itinago. Nakatayo si Santiago sa harap ng isang malaking mapa sa command post dito, ang diagram ng mga koneksyon ng mga personalidad, base sa listahan ng suhol at testimonya ni De Leon, ay nakaguhit na parang isang masalimuot na sapot. Mula sa 1-0 Lee Aguila Division, kumalat ito sa buong Mindanao Command, hanggang sa mga pangunahing departamento sa General Headquarters. Tipunin ang buong unit agimat, utos niya. Agad na humarap sa kanya ang kanyang mga tauhan. Simula ng ikalawang yugto ng operasyon. Lahat ng pangalan na nakasulat dito walang ititira kahit isa. Arestuhin silang lahat ng sabay-sabay. Kung manlaban, may pahintulot kayong magpaputok. Itinuro ng kanyang daliri ang larawan ng isang tao sa pinakasentro ng diagram.
Lalo na ang isang ito ang pinaghihinalaang arkitekto. Ako mismo ang pupunta para arestuhin siya. Ang kanyang deklarasyon ay nagpaapoy sa mga mata ng kanyang mga tauhan. Hindi na ito isang simpleng operasyon, ito ang simula ng isang malawakang digmaan para bunutin ang mga kanser sa loob ng militar. Ang operasyong tinawag niyang Oplan, Agilang Nagliliyab. Mula sa sandaling iyon, kasabay ng utos ni Santiago, dose-dosenang miyembro ng Unit Agimat ang kumilos patungo sa kanilang mga target sa buong bansa. Ang maliit na apoy na nagsimula sa kampo matatag ay naging isang dambuhalang sunog na handang lamunin ang lahat ng kabulukan sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Gumuho na ang kuta. Oras na para sunugin, isa-isa, ang mga bulok na haliging sumusuporta dito. Kinaumagahan, ang buong sandatahang lakas ay ginulantang ng isang malawakang paglilinis na hindi pa nangyari sa kasaysayan. Ang Oplan, Agilang Nagliliyab, na nagsimula sa kampo matatag sa Mindanao, ay kumalat sa mga unit militar sa buong bansa sa dilim ng gabi. Ang Unit Agimat, kasama ang mga military police ng bawat rehiyon, ay nagsagawa ng isang perpektong serye ng mga pag-aresto. Sa isang kampo sa Hilagang Luzon, isang general na namumuno sa logistics ng buong army ay kinaladkad palabas ng kanyang quarters habang natutulog. Sa Visayas, 2 koronel na sangkot sa pagbebenta ng mga posisyon ay inaresto sa gitna ng isang pulong. Sa Maynila, sa mismong General Headquarters, ang Vice Chief of Staff, si General Alejandro Villanueva, ang itinuturong arkitekto, sa likod ni De Leon, ay katatapos lang ng kanyang morning job. Pagpasok niya sa kanyang opisina, 2 ahente ng Unit Agimat ang sumalubong sa kanya ng posas. Anong kalokohan ito? Alam niyo ba kung sino ako? Galit na sigaw ng 3 bituing general. Ngunit nang ipakita ni Santiago, na personal na nanguna sa operasyon, ang arrest warrant na may pirma ng presidente mismo, natigilan siya. Alam na alam ko kung sino ka, General. Kaya nga ako mismo ang nandito para arestuhin ka. Ikaw na salot ng bayan. Ang malamig na mga salita ni Santiago ay nagpabagsak sa lahat ng kanyang paglaban. Yumuko siya at sumuko. Sa loob lang ng isang gabi, 3 general at 12 matataas na opisyal ang napilitang hubarin ang kanilang uniforme at isuot ang damit ng isang bilanggo. Nagkaroon ng malaking puwang sa command structure ng militar. Ngunit ang Chief of Staff at ang Secretary of National Defense ay buo ang tiwala at suporta sa operasyon ni Santiago. Alam nila na kung hindi mo tatanggalin ang bulok na laman, hindi tutubo ang bagong balat. Ang nakakagulat na balitang ito ay mabilis na kumalat sa media. Teniente Coronel S. Mindanao, isa palang General, Denny Diosa ng Katarungan, nilinis Banji Militar, nakakagulat Denny pagpanggap ng babae General, yumanig sa buong sandatahang lakas. Ang mga headline ay sumabog sa lahat ng pahayagan. Si Santiago ay biglang naging isang bayani sa mata ng publiko. Ngunit hindi siya natinag sa ingay. Ang mas mahalaga sa kanya ay gamitin ang pagkakataong ito para ibalik sa tamang landas ang 1-0 Lie Aguila Division. Habang nagaganap ang malawakang paglilinis sa buong bansa, isang bagong hangin ng pagbabago ang umihip sa kampo matatag. Ang unang nagbago ay ang pagkain ng mga sundalo. Sa utos ni Santiago, dumagsa ang mga dekalidad na supply sa mess hall. Masarap na kaldereta, sariwang gulay, at may dessert pa na sorbetes. Ang mga sundalo, na sa unang pagkakataon ay nakaranas ng pagkain ng hari, ay hindi napigilang mapaluha. Napuno rin ang bodega ng mga bagong gamit. Mga bagong combat boots, mga unipormeng panlaban sa ulan, at ang mga modernong Fur-France rifles na ninakaw ng sindikato ay naipamahagi sa lahat. Ang mukha ng mga sundalo habang hinuhubad ang kanilang mga sirang sapatos at isinusuot ang mga bago ay puno ng pagmamalaki at pag-asa. Hindi tumigil doon si Santiago. Naglagay siya ng isang direct report Dropbox kung saan kahit sinong sundalo na may hinaing o suhestyon ay maaaring magsulat ng direkta sa kanya. Sa simula, nag-aalangan pa sila, ngunit nang makita nila na ang mga ulat ng ilang matatapang ay agad na naaksyonan at binigyan pa ng parangal, nagsimula na silang maglakas loob. Report, ang aming squad leader ay nananakit. Report, ang aming opisyal ay ginagamit kami para sa kanyang personal na mga utos. Ang mga maliliit na inhustisya na unti-unting pumapatay sa espiritu ng mga sundalo ay isa-isang tinanggal. Ang mga commander ngayon ay mas maingat na sa kanilang pakikitungo sa mga tauhan, hindi na nang aabuso ng kapangyarihan. Ang kamalayan na ang tunay na may-ari ng kampo ay hindi ang mga kurakot na opisyal,
kundi ang mga sundalong nagtatanggol sa bayan, ay kumalat sa lahat. At ang sentro ng lahat ng pagbabagong ito si Master Sergeant Ruben Corpus, na ngayon ay na-promote na bilang Chief Master Sergeant. Itinalaga siya ni Santiago bilang bagong pinuno ng Logistics Battalion. Para hindi na maulit ang nakaraan, pinamahalaan niya ang mga supply ng may buong transparency at patas, na naging isang tunay na haligi ng integridad na nirerespeto ng lahat. Ilang araw ang lumipas, sa malawak na parade ground ng Kampo Matatag, sa harap ng lahat ng opisyal at sundalo, ang resulta ng paglilitis kina De Leon, sa sindikato ng buwaya, at sa lahat ng sangkot ay inanunsyo. Ang utak ng lahat, si Ricardo De Leon, ay napatunayang nagkasala sa pagtataksil sa bayan, malawakang pagnanakaw, abuso sa kapangyarihan, at dose-dosenang iba pang krimen. Hinatulan siya ng habambuhay na pagkakakulong, at binawi ang lahat ng kanyang ranggo at medalya. Ang iba pang miyembro ng sindikato ay tumanggap din ng mabibigat na parusa, mga dekada sa bilangguan. Si General Mayor Santiago mismo ang tumayo sa entablado at nagbasa ng hatol. Ang mga taong ito ay hindi lang dinungisan ang karangalan ng pagiging isang sundalo. Sila ay mga traidor na naglagay sa ating bansa sa malaking panganib. Ang mabigat na parusang ito ay magsisilbing isang malakas na babala sa lahat sinumang sundalo na kakalimutan ang bigat ng unipormeng ito para sa pansariling interes, walang exception, ay haharap sa sarili niyang pagkawasak. Nang matapos ang kanyang talumpati, umugong ang sigawan mula sa hanay ng mga sundalo. Isang sigaw na nagdedeklara ng tuluyang paghiwalay sa bulok na nakaraan, at isang pagbati sa kinabukasan ng isang muling isinilang na Aguila Division. Isang araw, nang ang lahat ay bumalik na sa kaayusan, umakyat si Santiago sa isang watchtower kung saan matatanaw niya ang buong kampo. Ang malamig na hangin ng kabundukan ay humahampa sa kanyang pisngi, ngunit ang kanyang puso ay mas mainit kaysa dati. Lumapit ang division commander, si General Torres, at inabutan siya ng isang tasang mainit na kape. Siya ay dumaan sa isang court-martial dahil sa kanyang command responsibility, ngunit dahil sa positibong testimonya ni Santiago tungkol sa kanyang kooperasyon, isang reprimand lang ang kanyang natanggap. General, wala akong masabi kundi maraming salamat. Ang pasasalamat na iyan, General, ay iukol mo sa ating mga sundalo sa mga taong tahimik na tumutupad sa kanilang tungkulin dyan sa ibaba. At huwag mo nang hayaang masira muli ang kanilang tiwala. Tinatandaan ko po iyan, General. Tahimik silang tumingin sa malayong hangganan. Sa lugar na ito, ang moral at karangalan ng bawat sundalo ay mas mahalaga pa kaysa sa anumang modernong armas. Naramdaman ni Santiago na oras na para siya ay umalis. Ang apoy ng paglilinis na kanyang sinimulan ay ipagpapatuloy na ng mga bagong commander at ng mga sundalong may bagong pag-asa. Ang kanyang digmaan ay hindi pa tapos. Kailangan niyang hanapin ang iba pang mga Ricardo De Leon at Alejandro Villanueva na nagtatago sa buong sandatahang lakas. Nakatayo sa gitna ng malamig na hangin ng Mindanao, tahimik siyang nanumpa. Ang protektahan ang karangalan ng unipormeng ito mula sa mga parasitikong tulad ninyo, iyon ang dahilan ng aking pag-iral. Ang apoy ng paglilinis ay hindi mamamatay. Sa halip, ito'y lalo pang lalaki hanggang sa masunog nito ang lahat ng kadiliman sa lupaing ito. Hanggat ang bituin ng paghuhukom ay patuloy na nagniningning. Ang kwento ni General Mayor Maria Elena Santiago at ng kanyang krusada ay naging isang alamat sa loob ng militar. Isang paalala na sa loob ng bawat institusyon, gaano man ito kadilim, laging may isang ilaw ng katapangan na handang magbigay liwanag at itama ang mali. Ang kanyang laban ay tapos na sa isang kabanata, ngunit ang kanyang serbisyo para sa bayan ay magpapatuloy. Ang kwentong ito ay isang paalala sa atin ng walang hanggang laban sa pagitan ng tama at mali, isang laban na nangyayari hindi lang sa malalayong larangan ng digmaan, kundi maging sa loob ng mga institusyong dapat sanay ating pinagkakatiwalaan. Ang katapangan ni General Santiago ay sumasalamin sa katapangan na nasa puso ng bawat Pilipino na lumalaban para sa isang mas mabuting bukas. Kung ang kwentong ito ay umantig sa inyong puso at nagbigay inspirasyon, huwag po nating kalimutang ipakita ang ating suporta. Pindutin ang like button, ibahagi ang video na ito sa inyong mga kaibigan at pamilya, at syempre, mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kwentong magpapatibay sa ating pagmamahal sa bayan. At para sa inyo, mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba. Sa iyong palagay, ano ang pinakamahalagang katangian ng isang tunay na sundalo? Ang inyong mga saloobin ay mahalaga sa amin. Muli, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na kwento.
Anong tinitingin-tingin ni Jan, tenyente? Ang sigaw ay umalingaw sa buong kampo, mas malakas pa sa nakakabinging ugong ng mga generator. Ang init sa Mindanao ay parang isang kumot na bumabalot sa lahat, malagkit at mabigat pero ang lamig sa titig ni Major Dante Vargas mas malamig pa sa yelo. O wala po, Major, nanginginig na sagot ng batang opisyal, ang pawis sa kanyang noo ay hindi lang dahil sa sikat ng araw. Anong wala, humakbang palapit si Major Vargas, ang anino niya ay tuluyang lumamon sa anyo ng tenyente. Ang katawan niyang parang pader at ang bigot niyang makapal ay nagbibigay sa kanya ng palayaw na buitre. Sapagkat kung nasaan ang gulo kung nasaan ang takot naroon siya. Nakita kitang nakatingin sa mga bagong delivery ng dilata. Nagugutom ka na ba? Baka gusto mong bilangin lahat ng sardinas dyan hanggang bukas. Ang mga sundalong nasa paligid ay nagpatuloy sa kanilang ginagawa, mga ulong nakayuko mga matang umiiwas. Alam na nila ang ritual na ito. Isang pagpapakita ng kapangyarihan. Isang paalala kung sino ang tunay na naghahari sa kampo matatag, ang tahanan ng 1-0 Lie Infantry, Aguila Division. Sa loob ng air-conditioned na opisina, malayo sa alinsangan sa labas, nakaupo si Coronel Ricardo de Leon na parang isang hari sa kanyang trono. Ang usok mula sa kanyang tabako ay sumasayaw sa hangin, kasabay ng kanyang mahinang pagtawa habang pinapanood ang eksena mula sa kanyang bintana. Sa kanyang tabi, naroon ang kanyang mga pinagkakatiwalaang tenyente, ang bumubuo sa tinatawag nilang Sindikato ng Buwaya. Ang kanang kamay niya, si Tenyente Coronel Armando Mando Reyes, isang lalaking payat na may makapal na salamin, ang utak sa likod ng kanilang mga operasyon. Siya ang salamangkero ng mga numero, kayang gawing legal ang pinaka-iligal na transaksyon sa pamamagitan lamang ng panulat at peking ledger. Sa kabilang banda, naroon si Captain Julio Buboy Morales, ang pinakabata sa grupo, na ang trabaho ay ikalat ang mga tsismis at lason sa isipan ng mga bagong opisyal, sinisiguro na ang takot ay mananatiling nakatanim sa puso ng bawat isa. At syempre, si Major Vargas, ang buitre, ang kanilang malupit na kamao. Tingnan mo si Dante, sabi ni Coronel de Leon, ibinuga ang makapal na usok. Parang asong ulol na nakakita ng pusa. Masyadong sabik magpakitang gilas. Hinahayaan niyo lang po, Coronel, sagot ni Mando Reyes habang inaayos ang salansan ng mga dokumento sa mesa. Iyan ang nagpapanatili ng disiplina sa kampo. Ang takot ay isang epektibong klase ng disiplina. Tama ka dyan, Mando, tumango ang Coronel. Disiplina. Isang salitang ginagamit niya para pagtakpan ang kabulukan. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang kampo matatag ay naging kanyang personal na kaharian. Ang gasolina para sa mga patrol vehicle na dapat sanay nagbabantay sa mga komunidad ay ibinebenta sa mga pribadong istasyon. Ang mga bagong combat boots na dapat magprotekta sa paa ng mga sundalo sa maputik na gubat ay pinapalitan ng mga lumang supply na halos mabulok na, at ang ibinayad ng gobyerno para dito ay ibinubulsa nila. Maging ang mga dekalidad na pagkain, mga inri at delata na dapat magbigay lakas sa mga tropa ay ipinapalit sa mga mumurahing sardinas at halos expired na bigas. Habang ang mga totoong supply ay itinatapon sa mga restoran sa kalapit na bayan. Ang gutom at paghihirap ng mga sundalo ang paltos sa kanilang mga paa, ang takot sa kanilang mga puso, iyon ang nagpapalusog sa bulsa ng Sindikato ng Buwaya. Coronel, sabi ni Mando habang iniaabot ang isang folder. Dumating na po ito mula sa General Headquarters. May bago tayong Operations Chief para sa Logistics Battalion. Isang Tenyente Coronel Maria Elena Santiago. Kinuha ni De Leon ang folder, ang kanyang mukha ay nagpakita ng bahagyang pagkayamot. Binuksan niya ito at tiningnan ang litrato. Isang babae na may buhok na nakapusod ng mahigpit, walang kolorete sa mukha, at mga matang matatalim na parang hindi mo mababasa ang anumang emosyon. Santiago, bulong niya. Galing daw itong Zamboanga. Mainitin daw ang ulo, palaging nakikipag-away sa mga kapwa-opisyal dahil masyadong prangka at matigas. Isang babae, napangisi si Captain Morales. Ipinadala nila dito sa pugad ng mga agila ang isang inahing manok. Baka naman po may pinagbigyan lang kaya na promote. Nagtawanan ang grupo. Para sa kanila, si Teniente Coronel Santiago ay isang problema na ipinasa sa kanila. Ang Logistics Battalion ang pinakapuso ng kanilang operasyon, ang daluyan ng dugo ng kanilang korupsyon. Ang posisyon ng Operations Chief ay karaniwang ibinibigay sa mga opisyal na magagaling pero walang padrino, mga taong natigil na ang pag-angat sa ranggo at naghihintay na lang ng kanilang pagreretiro.
Isang babae, ulit ni De Leon, habang isinasara ang folder ng may halong pagwawalang bahala. Ano naman ang alam niyan? Dante, lumingon siya sa bintana, tila kinakausap ang anino ng kanyang alagad sa labas. Kaunting disiplina lang ang kailangan niyan. Sabihin mo sa kanya na manahimik na lang sa kanyang lamesa, huwag makialam sa hindi niya trabaho, at maghintay hanggang sa mailipat siya ulit. Ayokong may istorbo. Masusunod po, Koronel. Sa parehong sandali, isang military jeep ang huminto sa harap ng gusali ng Logistics Battalion. Bumaba si Teniente Coronel Maria Elena Santiago. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng diesel, kalawang, at alikabok. Pumikit siya sandali, huminga ng malalim. Ang naamoy niya ay hindi lang basta dumi, ito ang mabahong singaw ng kabulukan na matagal nang namuo, naghihintay lang ng tamang sandali para sumabog. Ang hindi alam ng lahat sa kampo, matatag ang babaeng nakatayo sa harap nila ay hindi isang ordinaryong tenyente koronel na napadpad lang sa kanilang teritoryo. Ang tunay niyang pagkatao ay si General Mayor Maria Elena Santiago, ang pinuno ng isang lihim na Special Operations Group na direktang nag-uulat sa Office of the Chief of Staff, ang Unit Agimat. Ang kanyang ranggo ay hindi lang 2 sinag ng araw, kundi 2 kumikinang na bituin. Ang kanyang unit ay nilikha para sa iisang layunin, ang tumusok sa pinakamadilim at pinakamalalim na bahagi ng militar na hindi kayang abutin ng ordinaryong investigasyon. Kamakailan, ang kanilang tanggapan ay binaha ng mga hindi kilalang sulat mula sa mga sundalo ng 1-0 Lie Aguila Division. Mga hinaing tungkol sa kulang-kulang na kagamitan, bulok na pagkain, at ang pagtaas ng bilang ng mga sundalong nagkakasakit at nasusugatan dahil sa depektibong gamit. Ngunit ang lahat ng internal na investigasyon ng dibisyon ay laging nagbabalik ng isang resulta, walang irregularidad. Malinaw na may isang makapangyarihang puwersa na nagtatakip sa katotohanan. Sa ilalim ng isang top secret na kautusan mula sa pinakamataas na pamunuan, si General Santiago mismo ang nagpasya na kumilos. Gumawa siya ng peking record na nagsasabing kailangan niyang mag-leave para sa pagpapagamot ng isang lumang sugat mula sa kanyang serbisyo sa Marawi. At sa panahong iyon, nagpanggap siya bilang si Teniente Coronel Santiago, isang problemadong opisyal na ipinatapon sa pinakapuso ng kabulukan. Report for duty, sir. Binuksan ni Santiago ang pinto ng opisina ng Battalion Commander. Ang commander, isang lalaking mataba na makintab ang mukha, ay tamad na tumayo. Isa rin siya sa mga alipors ni De Leon. Welcome, Lieutenant Colonel. Mahirap ba ang bayahe? Alam mo, dito sa amin, medyo mahirap ang buhay pero pamilya ang turingan namin sa isa't isa. Sana maging maayos ang ating pagsasama. Ang kanyang mga salita ay walang bahid ng pagtanggap kundi isang malamig na babala. Huwag kang gagawa ng gulo. Isang tipid na ngiti lang ang isinagot ni Santiago bago siya naglakad patungo sa kanyang magiging opisina. Isang bakal na lamisang kinakalawang, isang upuang luma. Sa labas ng bintana, isang malawak na bakuran kung saan sunod-sunod ang pag-alis at pagdating ng mga truck ng militar at mga forklift. Sa bawat pag-andar ng mga makinang iyon, ilang kasinungalingan at kasakiman kaya ang nakatago. Sa unang araw pa lang niya, si Major Dante Vargas ay agad na nagpakita sa kanyang opisina. Hindi siya kumatok, bagkus ay sinipa niya ang pinto para bumukas ito, at inihagis ang isang makapal na bunton ng mga folder sa kanyang lamesa. Bagong salta, dapat maging pamilyar agad sa trabaho, hindi ba, sabi ni Vargas, ang kanyang boses ay puno ng pang-aalipusta. Iyan ang listahan ng lahat ng kagamitang na decommission para sa huling quarter. I-cross-check mo ang bawat item, bawat serial number, at gusto kong makita ang report sa lamesa ko bago matapos ang araw na ito. Iyon ay isang utos na imposibleng gawin. Ang manu-manong pag-verify ng libu-libong item ay aabutin ng ilang araw, kung hindi man linggo. Ang layunin niya ay hindi para turuan ang bagong opisyal, kundi para durugin ang kanyang espiritu sa unang araw pa lang. Roger, Major. Sagot ni Santiago, walang nagbago sa ekspresyon ng kanyang mukha. Ang kanyang pagsunod ay nagdulot ng isang mapanuyang ngiti sa mga labi ni Vargas. Akala niya, babae lang pala talaga, madaling takutin. Tumalikod siya at umalis. Pero sa sandaling mawala siya sa paningin, ang mga mata ni Santiago ay naging kasing lamig ng bakal. Hindi niya binuklat ang mga folder. Sa halip, ang kanyang tingin ay napunta sa isang master sergeant na tahimik na nagtatrabaho sa isang sulok ng opisina. Isang lalaking may suot na kupas na uniforme, ang mukha ay tila sanay na sa lahat ng kaguluhan sa mundo.
Siya si Master Sergeant Ruben Corpus, kilala sa buong kampo bilang si Tatang Ruben, ang kaluluwa ng bodega, ang nag-isa